mga ka-bake and roll, welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video guys, ay gagawa tayo ng masarap at napakalambot na donut. Ayan, nauuso na naman itong mga donut ngayon guys, iba't ibang toppings at iba't ibang flavor. May mga technique din ito guys kung paano gawin yung perfect na donut, kaya ituturo ko rin sa inyo step by step para hindi po kayo magkamali kapag gumawa kayo nito. Pwede natin ipangtapat ito sa mga sikat na donut ngayon guys, at napakasimple lang din ng mga sangkap nito. At ang maganda dito guys, pwede natin siyang lagyan ng iba't ibang toppings, iba't ibang flavor. Kaya wag na nating patatagal ito, tara umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin yung ating donut dough. Ayan, dito sa ating bowl, ilagay na natin yung ating bread flour at saka all-purpose flour, yung ating powder milk, yung ating bread improver. Ayan, gumamit ako dito ng bread improver guys, lalo na kapag pangbenta natin. Kailangan natin ng bread improver para mas maganda yung alsa or mas maganda yung tindig ng ating donut. Dinilagay ko na rin yung sugar guys at saka yung ating yeast. I-mix lang natin ito guys hanggang sa mag-well combine lang yung ating mga dry ingredients. Maglalagay lang tayo ngayon ng well sa gitna para ilagay yung ating liquid. Una yung ating egg yolk, then sunod naman yung ating whole eggs. Then ilagay na rin natin yung ating cold water. Ayan, malamig dapat yung tubig natin guys. Ilagay lang muna natin yung kalahati. Then i-mix lang natin ito hanggang sa ma-absorb na ng flour yung ating liquid. Isa din itong technique guys, lalo na kapag hindi nyo pa kilala yung inyong dough. Kapag nag-add kayo ng water o ng liquid, pakonti-konti lang muna guys hanggang sa mag-form lang siya ng dough bago po kayo mag-add ng fats or ng butter. Hindi po kasi pare-pareho yung flour natin guys. Merong flour na matakaw sa tubig, meron namang hindi. Then ayan guys, mamasahin ko lang ito para malaman ko kung kailangan pa natin mag-add ng liquid. Mas maganda kasi guys kung hahawakan nyo yung inyong dough para maramdaman nyo or ma-feel nyo guys kung pwede na ba siyang hindi nalagyan ng liquid or ng water. Then ayan guys, medyo dry pa yung ilalim ng ating mixing bowl. Meron pa ako nakikitang mga dry flour kaya inubos ko na lahat ng liquid natin or ng water natin. Pero kapag sa inyo guys, kapag nakikita nyo medyo dry pa talaga, pwede pa kayo mag-add ng water ng pakonti-konti hanggang sa mag-form lang siya ng dough yung mixture natin. Then dito guys, medyo sticky na siya kaya gumamit na ako dito ng mixer para i-mix siya. Ayan, minix ko lang ito guys hanggang sa wala na tayong nakikitang mga dry flour pa sa gilid at saka sa ilalim ng ating mixing bowl bago natin ilagay yung ating butter at saka yung ating salt. After natin ilagay yung ating salt at saka yung ating butter, continue lang natin yung pag-mix natin or yung pag-knead natin hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Ayan, pwede rin po kayong gumamit ng stand mixer, mas mabilis po, 8 to 10 minutes lang pwede na yung inyong dough. Pero kapag mamasahin nyo naman siya guys, medyo matagal, pero kung kaya nyo naman siyang i-manage, depende naman sa inyong pagmasa guys. Kung mabilis kayo magmasa, maglagay lang kayo ng konting butter or konting flour sa inyong counter para hindi dumikit yung inyong dough. Then ayan guys, after 12 minutes, ayan, smooth na yung ating dough. Ayan, gagawin natin ngayon yung ating window pane test. Ayan, dapat ipasa natin tong test na ito guys. Ayan, parang nag-exam din tayo dito. Kailangan pag in-stretch natin yung ating dough, kagaya ng lagi natin ginagawa. Ayan, hindi na siya napupunit. Ayan, kaya natin siyang i-stretch or kaya natin siyang panipisin. Ayan, ibig sabihin ready na yung ating dough. Ito yung palatandaan guys na tama yung paggawa natin ng ating dough. At ito din yung palatandaan na magiging malambot yung ating donut. Makikita nyo rin yung mga bubbles sa gilid ng inyong dough guys. Ayan, kapag tama or maganda yung pagmasa natin. Then ngayon ay titimbangin lang natin siya. Dito guys ay ang ginawa ko dito bali 50 at saka 55 grams yung ginawa ko ditong laki ng ating donut. Depende sa inyo guys, pwede nyo gawing 35 or 40 grams. Ayan, pwede yung ganong size ng inyong donut. Dito kasi guys, may binili ako sa Shopee na pang donut na molder na medyo malaki siya, kaya kailangan 50 grams yung dough natin. Ayan, ilalagay ko rin yung link dun sa description box kung saan store ko siya binili guys. Maganda siya guys, papakita ko sa inyo mamaya. Then ngayon, after natin siyang makat or mahati, bibilugin lang natin ito. Din kailangan nakasarang maigi yung likod ng ating dough para hindi siya bubuka guys kapag ipiprito na natin siya. At saka maganda rin tingnan guys kapag malinis yung ating donut or smooth siya, hindi siya yung parang bako-bako or hindi pantay yung pagkabilog natin sa kanya. Para malinis din siya tingnan guys kapag nilagyan na natin siya ng glaze. Then yung pagbilog guys, dapat masikip yung pagbilog natin para yung mga hangin na natrap sa loob ng ating dough, ayan, mawawala siya para maganda yung texture naman sa loob ng ating donut. Then after natin siya mabilog guys, kakoat lang natin yung ilalim niya ng flour para hindi siya didikit dito sa ating baking tray kasi hindi nga tayo maglalagay dito ng
parchment paper or baking paper. Ayan, maglalagay lang tayo ng, or i-coat lang natin siya ng flour para hindi siya didikit doon at hindi tayo mahirapan magtanggal mamaya sa kanya. Then ulit-ulitin lang natin itong proseso na ito guys para hanggang sa matapos natin i-roll yung ating dough. Magdust din po tayo ng flour sa ibabaw ng ating dough kasi lalagyan natin siya ng cling wrap kasi pag lumapat yung cling wrap sa ating dough, may tendency na didikit siya. So, kailangan natin siyang lagyan ng flour. Tatakpan lang natin ito ng cling wrap, then rest lang natin ito or hayaan lang natin siya dito sa ating counter ng 10 to 15 minutes. Then ito guys, papakita ko pala sa inyo. Ito yung sinasabi ko kanina na molder ng donut na nabili ko sa Shopee. Ayan, gandang-ganda ako dito guys kasi nakita ko ang daming nag-purchase at saka maganda yung mga review. Gagamitin na natin siya ngayon. Actually guys, kaya talaga ako gumawa ng donut ngayon para matry ko siya or magamit ko siya at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung binili nating molder. Then ayan guys, kinuha ko na yung una nating binilog na dough kanina. Then i-coat lang natin siya ng flour. Then, ito lang yung gagawin natin. Ayan, ipipress lang natin yung itong bilog na ito guys, yung hinawakan ko. Then, kailangan yung gilid ng ating dough nakalapat mismo or nakasagad siya dun sa pinakagilid ng ating ring or yung molder natin. Then, ito naman yung pangbutas natin guys. Ayan, bubutasan lang natin siya ngayon. Kaya, ganito yung size or yung laki ng ating dough kasi yung size ng molder natin, bali 9 cm siya guys, kaya kasya yung 50 to 55 grams na dough doon sa kanya. Meron din itong mga sizes guys, meron siyang 6, merong 5, 7, at saka 8. Ayan, depende na sa inyo guys, kapag 8 yung molder na gagamitin nyo or yung bibilhin nyo, yun ata yung pinaka sunod sa standard size na donut. Ito kasi, ito yung size na ito guys, ito yung ganito yung size ng mga sikat na donut yung nabibili natin sa mga malls. Ganito yung size nila. Ito yung 55 grams na weight ng dough or ng bigat ng dough. Then ayun guys, ulit-ulitin lang natin itong proseso na to hanggang sa mabilog na natin or ma-flatten natin or mahulma natin lahat ng ating dough. Then ito naman yung isang way guys, kung wala naman kayong ganitong pang mold ng ating donut, meron naman tayo isang paraan para ilapad siya. Ayan, pwede natin gamitin ito yung kahit anong malapad dyan sa inyong kitchen. Pwedeng cake scraper. Ayan, ito yung papakita ko sa inyo guys. Yung cake scraper natin. Ayan, pwede ito yung gagawin nyo. Then, ipa-flatten nyo lang siya. Then, kuha lang kayo ng, kung meron kayong bilog dyan na maliit sa inyong kitchen. Ayan, pwede nyo gamitin yung pangbutas. Kung meron kayong piping tip, ayan, pwede nyo pangbutas nyo sa inyong donut. Then, after nito guys, paasahin lang natin siya ng 45 to 50 minutes or hanggang sa mag 80% lang yung pag-alsa niya. Dito kasi guys, bawal din tayo mag-overproof ng ating donut kasi kapag na-overproof natin siya, babagsak siya or mag-collapse siya guys kapag ipa-fry na natin siya. Then guys, pag nagpainit na pala ako dito ng kawali, kapag itetest pala natin siya guys, ilagay lang natin yung barbecue stick. Kapag nagbubbles na yung dulo ng barbecue stick, ibig sabihin ready na yung inyong oil, pwede nyo nang ilagay yung inyong donut. Ipa-fry lang natin ito ngayon guys ng tag 2 minutes each side, ayan, hanggang sa mag-slightly golden brown lang. Tandaan po natin, dapat medium heat lang yung apoy natin para hindi po masunog yung ating donut agad tapos hilaw yung loob. Then ito yung dapat natin i-achieve guys, yung white line sa gitna ng ating donut. Kapag kasi may white line, ito yung palatandaan guys na perfect yung inyong donut at saka tama yung pag-alsa ng inyong dough. Kasi kapag na-overproof nyo ito guys, hindi nyo makukuha yung white line kasi nga sa sobrang hangin na sa loob ng inyong dough, magko-collapse na siya guys. Kapag piniprito nyo siya, madali din siyang masunog kasi nga sobrang nipis na ng inyong dough at saka yung puro hangin na lang siya guys. Kapag ilagay nyo sa inyong kawali, magko-collapse na siya kasi sobrang gaan niya at saka i-absorb na lang din niya yung oil guys. Kapag finry nyo na siya, papasok na yung oil doon sa loob ng inyong dough. Kaya iwasan po natin i-overproof yung ating donut. Then ito na siya guys, after natin ma-fry, ito na yung ating mga donut. Papakita ko lang sa inyo guys yung texture ng ating donut. Ayan, ito yung white line na sinasabi ko guys, kailangan ma-achieve natin to. Madali lang naman siyang gawin guys yung ating donut, basta alam na natin yung mga technique na dapat nating sundin. Ayan yung mga dapat iwasan natin, wag po nating gawin yun, lalo na yung pag-overproof ng ating donut. Ayan, napakalambot niya at hindi siya nagko-collapse guys kapag pipindutin natin siya ng pipindutin. Then ayan, ipapakita natin yung texture niya sa loob. Ayan, napaka-soft at saka moist yung loob ng ating donut. 2 to 3 days yung tagal ng lambot ng ating donut. Basta tama lang yung paggawa natin ng ating dough. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung window pane test natin, kailangan ma-achieve natin yun or magawa natin yun. Then ito naman guys, para sa ating mga glaze. Ayan, ito may white chocolate tayo dito. Ayan, berries yung ginamit ko dito guys para mas mura siya.
Then, meron tayo dito nga ube na bar. Meron din ng matcha. Meron din itong strawberry, guys. Ayan, depende sa inyo. Kagaya ng sinabi ko, pwede natin gawin dito yung iba't ibang flavor. Ayan, minelt ko lang ito sa microwave, guys, ng 60 seconds, ng 30 minutes interval, hanggang sa mag-melt lang yung chocolate natin. Pwede rin naman sa double boiler nyo i-melt yung inyong chocolate. Then, ito naman yung ating dark chocolate, guys. Then, naglagay ako dito ng heavy cream. Pwede rin naman all-purpose cream yung gagamitin nyo dito or milk. Min-microwave ko lang din ito, guys, hanggang sa mag-melt lang yung ating chocolate. Or hanggang sa makuha nyo na yung tamang consistency ng inyong chocolate. Pwede kayo mag-add ng cream kung medyo malapot pa yung chocolate. Ready na yung ating pang-glaze. Mag-a-assemble na tayo ngayon ng ating donut. Iko-coat na natin ng chocolate ngayon yung ating donut. Then, kailangan yung smooth na part ng ating donut. Yun yung ilalagyan natin ng chocolate para smooth siya, guys. Hindi siya yung baku-baku na tingnan. Kasi yun yung makikita sa ibabaw ng ating donut. Then, ilagay na natin yung ating mga favorite na toppings. Ako dito naglagay ako ng toasted almonds. Pwede kayo maglagay ng iba't ibang klase ng toppings. Pwedeng marshmallows, sprinkles, or ng chocolate chips. Ayan, depende na sa inyo, guys. Kagaya ng sinabi ko kanina. Pwede tayo maglaro dito, guys. Pwede natin siyang lagyan-lagyan ng iba't ibang flavor at toppings ng itong donut na ito. Kasi yung pinaka-base na donut natin, perfect siya kahit anong flavor ang ilagay natin. Pwede tayong maglagay ng strawberry, ng matcha, ube, or white chocolate. Depende na sa inyo, guys, kung ano yung gusto nyo i-flavor sa inyong donut. Maganda nga itong ipang negosyo, guys, kasi marami tayong choices or marami tayong i-alok sa ating mga clients kasi pwede siya lagyan ng iba't ibang flavor, so marami silang choices. Halimbawa, sa linggong to, pwede siyang strawberry flavor, or sa next week, iba naman yung flavor ang gagawin natin para hindi rin magsawa yung mga suki natin na isang flavor lang yung donut natin. Ang shelf life nito, guys, 3 to 5 days naman yung shelf life nito, pero kailangan lang naka-chiller siya kasi nga may mga nilagay tayong mga melted chocolate. So, kailangan nasa malamig siya na lugar kasi kapag nasa labas, magme-melt yung chocolate natin. At saka mas maganda kasi, guys, kung madi-dispose natin siya agad, lalo na kapag bagong luto, mauubos agad. Kasi ang alam ko, guys, lalo na yung mga sikat na mga donut company, ayan, ang ginagawa talaga nila, dinidispose nila. Kada araw talaga, fresh lagi yung donut nila or bagong luto lagi yung donut nila. Kasi mas masarap kasi siya, guys, pag bagong luto talaga siya. Pwede naman 1 to 2 days, ayan, basta naka-chiller lang siya. Then, same lang din dito, guys, sa white chocolate. Ayan, kinuot ko lang din yung ating donut. Then, naglagay na ako dito ng toppings. Naglagay ako ng walnuts at saka ground almonds. Ayan. Marami pa tayong gagawing donuts, guys, na iba't ibang flavor at saka iba't ibang fillings. Ayan, ituturo ko sa inyo next video natin. Hindi rin kasi tayo makapag-straight ng vlog, guys, kasi may mga pa-order din ako dito sa village namin. Ay, may mga reseller din ako na nagme-message sa akin na minsan may mga rush order pa, kaya minsan talaga matagal ako bago makapag-vlog ulit. And guys, kumuha lang ako ng chocolate do sa minelt natin kanina na dark chocolate para i-drizzle dito sa ibabaw ng ating donut. Same lang din sa kanina sa white chocolate. Ayan, kumuha din ako para i-drizzle do sa dark chocolate natin na flavor. Ayan, nilagay ko lang sa chiller, guys, ng 5 minutes para mag-set lang yung chocolate sa ibabaw. Titikman na natin ngayon yung ating special donut. Ayan, din ito pala kanina, guys, yung tinanggal natin sa gitna. Ayan, ito yun. Pinirito ko rin siya. Pwede natin siyang gawing messy donut. Nilagyan ko na siya ng white chocolate at saka dark chocolate na melted. Pagdating sa lasa, guys, ayan, ilalaban ko siya doon sa mga sikat na donut. Napakasarap nito, guys, at itong dark chocolate na nilagay natin, balance lang yung tamis niya, medyo mapait-pait. Then yung ating pinaka-base donut, hindi siya matamis, kaya sakto lang ito, guys. At saka sobrang moist at saka fluffy ng loob niya. At saka nag-e-enjoy akong himay-himayin siya, guys, dahil napakalambot niya. Ito yung pinaka-favorite ko, guys, itong white chocolate na may toasted almonds. Ayan, napakasarap nito, guys, dahil paborito ko yung white chocolate, then sakto yung combination nila, yung toasted almonds na may white chocolate, din napakalambot ng ating donut. Naku, pag kinagat nyo siya, guys, nagme-melt siya sa inyong bibig. Kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay, guys, at sigurado kung may i-inlove kayo dito dahil napakasarap at napakalambot itong donut na ito. Basta sundan nyo lang yung procedure natin, guys, basta tama lang yung paggawa natin ng ating dough at tamang temperature lang ng oil natin at tamang alsa ng ating donut. Magagawa nyo ng maayos itong donut na to at mape-perfect nyo siya, guys. And meron pala tayong box dito, guys. Ayan, 8 inches ang size nito. Kasya dito yung 4 na donut na ginawa natin. Yung doon sa 55 grams kada isa. Bali pang egg pie talaga itong box na ito, guys. Hindi ko lang siya nagamit.
Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya ibabox. Naglagay ako dito ng liner sa ilalim para hindi magkalat yung glaze na nilagay natin. Sa Shopee ko lang din ito binili guys. Sobrang tagal na din. Meron siyang kasamang mga card. Ayan, pwede natin siya lagyan ng card sa labas. Then, nilagyan ko lang din siya ng ribbon. Ayan na siya guys, yung nakabox na siya. Itong apata na ito guys, pwede natin siyang ibenta ng 200 to 250 pesos kada isang box. Then, pwede rin siyang dito siya naka-individual pack din siya guys. Pwede din natin siyang ibenta ng 40 to 50 pesos kada isa. Pero depende pa rin po yung sa pag-costing nyo kasi hindi po tayo pare-pareho ng mga ingredients na ginagamit at saka yung mga presyo hindi rin pareho dahil hindi po tayo pareho ng area. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.